So ngayon pong oras na ito, at habulin natin, okay, Proverbs chapter 11, verse number 27. Dalawang talata po ang ating pag-aaralan ngayong pong hapon. Proverbs 11, verse number 27. At ang isang talata po ay makikita natin in Philippians chapter 4, verse number 8. Tumayo po tayong lahat. Basahin po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Proverbs chapter 11, verse number 27. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sabay-sabay po nating basahin. Ready, begin. He that diligently seeketh good, procureth favor. But he that seeketh mischief, it shall come unto him. Philippians 4:8. Sabi po ng talata, begin. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Let us pray. Ama naming Diyos, i-bless mo po ang aming pong pag-aaral. Patagpuin mo po at kausapin mo po kami. Turuan mo po kami, Lord, na hanapin namin kung ano yung mabuti. Tulungan mo po, Panginoon, kami na piliin namin, Panginoong, maging mapayapa sa gitna ng kaguluhan, maging panatag at maging confident sa gitna, Panginoon, ng takot sapagkat ikaw po ang aming kasama. Piliin namin, Panginoon, na tignan yung kaya mong gawain, yung gagawain mo, yung magandang plano mo, kaysa sa present situation na sa tingin po namin at pakiramdam namin ay hindi mabuti. Lord, turuan mo po kami. Ang buhay po namin, Lord, ay punong-puno ng maraming mga bagay, magaganda at hindi maganda, mga mabubuting balita at hindi mabubuting balita. Lord, katulad ng sinabi mo, hanapin namin, Lord, kung ano po yung mabuti. Sapagkat meron kang gagawain, meron kang aayusin, at ang kalooban mo, Panginoon, ay ipapahayag mo sa bawat isa. Kaya pagpalain mo po ang aming pag-aaral na ito, turuan mo po kami, tulungan mo po kami, ituwid mo po kami, Panginoon, ayusin mo ang aming mga puso, ang aming paraan, ang aming pananaw, ang aming perspective. Kung meron ka nakikitang dapat ituwid at iayos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Ang ganda po ng sinabi ng talata natin. Ang pinaka-key verse talaga natin is in Philippians chapter 4, verse number 8. Ulitin ko po ang sabi ng talata. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong pong gabi pong ito, pinamagatan po natin, let us train our eyes to see what is good. Train your eyes to see what is good. Yun yung pinaka-essence ng Philippians 4:8, ano? Think on these things. Ang sabi, kung ano daw yung true, yung totoo, kung ano yung honest, kung ano yung just, kung ano yung pure, kung ano yung lovely, kung ano yung mabuting balita, good report, think on those things. Alam niyo kung bakit sinabi yun? Kasi marami tayong makikitang hindi totoo. Maraming mga bagay na hindi honest, kasinungalingan. Marami nun sa paligid natin. Maraming ganon. Marami ka ma-experience na ganon. Maraming mga bagay na hindi patas, unjust. Maraming bagay na makikita tayo, mararanasan tayo na hindi pure, hindi puro. Sabihin, may halong deception.
Hindi lahat ng bagay na makikita natin, mararanasan natin will be lovely. Hindi. Meron tayong magiging karanasang hindi mabubuti. Hindi lahat ng balitang maririnig natin lagi good news. There will be times na ang maririnig natin bad news after bad news after bad news. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kayong mag-alala sapagkat kahit present ng mga yan, hindi po pwedeng absent yung mabubuting bagay. Kaya kung nag-iisip tayo at nag-aantay tayo ng isang buhay na magiging perpekto at isang buhay na walang magiging problema, na hindi ka dadaan sa mga sitwasyon na hindi magaganda, kalimutan mo na yon. Wishful thinking lang yon. Walang ganung buhay. At tinuturuan tayo ng Panginoon paano tayo mabubuhay sa gitna ng ganitong sitwasyon at ganitong klase ng ating pong mundo at magiging karanasan natin. Sinasabi sa atin ng Panginoon, think on these things. Pag sinabing think on these things, hindi lang tayo mag-iisip ng tama, kung hindi yung isip kasi natin napakalaki ng nagagawa ng ating nakikita. Kasi kung ano yung iniisip natin, base sa ating nakikita. Kaya ang pamagat ng ating pag-aaral, let us train our eyes to see what is good. Alam niyo kung bakit sinabi ito ng Panginoon? Kasi ang reality, by nature, lahat po tayong mga tao, na-train po tayo na hanapin kung ano ang mali. Totoo yan sa ating lahat. Lahat tayo, trained tayo na maghanap kung ano ang mali. Mula pa lang ng pagkabata natin, we have trained ourselves incorrectly. Totoo yun. Kung magiging honest po tayo, ang lagi nating hinahanap, yung maipupula natin sa ating kapwa. Di ba totoo, no? Ganon tayo, fault finder tayo eh. Kahit may magandang ginagawa ang ating kapwa, ay, ganda nga ganito naman siya. Nakuha po ninyo. Ganon trained ang isipan natin, ganon ang ugali natin bilang mga tao. Alam niyo kung bakit? Alam po niyo ang tunay na reason ba't ganon tayo mga tao? Because we are self-centered. Yun ang totoo nun. Kapag hindi mo nakikita ang mabuti sa kapwa at mabuti sa isang bagay, at lagi natin nakikita yung pangit, isa lang ang ibig sabihin nun, mga kaibigan, ng sentro kasi ng ating pong atensyon at ang sentro ng ating, alam po niyo yun, buhay at pagpapahalaga, walang iba kung hindi, sino po, kundi sarili natin. We are all self-centered. Iyan po ang nature nating lahat. Kaya pansinin ninyo, diba, kung ikaw, halimbawa, nagpapaputi, maputi ka, makakita ka pa ng isang mas maputi sa'yo. Ang unang reaksyon, hindi yung, ay, ang puti niya. Alam niyo ang gagawin. Ito, hindi po pang lahat, pero generally speaking, majority, pag may ganun, alam niyo sasabihin, maputi nga, laki naman ang ilong, tingnan mo. Di ba? Alam po din yun. Ayaw nating masasapawan. Yun naman talaga ang reality. Kaya hindi tayo maka-appreciate ng mabubuti, ang lagi nating hinahanap yung pangit. Alam niyo kung bakit? Kasi ang gusto natin, ang laging maganda ako. Ang dapat pogi ako. Ang dapat, di ba? Dapat sa akin umiikot lahat ng bagay. Kaya kapag nakakakita ka ng parang mas humihigit sa'yo, hahanapan mo ng butas. Hindi mo ma-appreciate. Obvious na obvious yan, lalong-lalo na nagsisilaki tayo. I hope na nalampasan na natin tayo mga matatanda na. Di ba? Lalo-lalo kapag may kainisan ka nung ikay high school, nakita mo yung picture, alam mo maganda eh. Naku, pangit yan. Di ba? Ang lagi mong hahanapin, kamalian at maipipinta sa iyong kapwa. Kasi ang gusto natin lagi sentro, sarili natin. We are all self-centered. Kaya sa picture, naku, daming nakalagay na picture, ano? Pansinin nyo, baaliwala yung magaganda at pogi ito nang lagi mong hahanapin. Sarili mo. Sasabihin sa iyo ng kapwa mo, alam mo, ganda-ganda mo. Pero tayo mga tao talagang ang hahanapin, hindi, may kulang pa eh. Alam po ninyo, talagang ang gusto natin, perfection, ano? At no wonder, nagiging dahilan nito kung bakit maraming mga tao ang nabubuhay ng negatibo. Laging may kaaway, laging negatibong lumalabas sa bibig, laging stressed, hindi mapakali, at walang kapayapaan.
sapagkat ang lagi nating hinahanap ay walang iba kundi mga negatibong bagay. Principle, ito ang principle na magandang matutunan natin. Tandaan natin to. Whatever we are looking for is what we will see. Totoo naman. Kung ano ang hinahanap mo, yun ang makikita mo. Tama? Okay. So ito pa po yan. What we will see will dictate what we will feel. Kung anong makikita mo, iyon ang magdidikta kung anong nararamdaman mo, and what we think and feel will dictate our attitude. Kaya kung ano ang hinahanap mo, yun ang magdidictate kung anong magiging attitude, kung anong magiging damdamin natin. Ganyan po ang disenyo ng buhay ng maraming tao, nating lahat. By nature, because we are all sinners. Naka-default po yan, dahilan sa tayo po ay ipinanganak na makasalanan. Naka-default sa mga mata natin ay ang hanapin, ang ano po, ang mali. Pero ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, baguhin natin. Ang maging default ng isipan natin, hanapin natin kung ano yung mabuti, kung ano yung kaaya-aya, kung ano yung ikapagpapayapa, iyon ang dapat nating makita. So ngayon pong hapon pong ito, pahintulutan po ninyo, meron po tayong 3 bagay na tatalakayin how to train our eyes to see what is good. Paano ba natin ma-overcome yung nature natin ganon? Kung kayo po ay may ganong nature, umami na kayo. Huwag na ninyong itago. Huwag na rin naman yung sabihin, hindi ko man hihilingin. Pero umami na tayo sa Panginoon. Kung ganon ang ugali natin, ay baguhin natin, hindi ka magiging masaya. Hindi ka kailanman magiging masaya. Ang reason kung bakit hindi ka masaya, ang reason kung bakit hindi ka payapa, ang reason kung bakit negatibo rin ang nararamdaman natin, kasi kinondisyon natin ang isip natin, ang mga mata natin, at hinahayaan natin na ang mga pangit na bagay ang siyang magdikta ng nararamdaman natin at ng buhay natin. At asahan natin, again, yung principle na tinukoy natin, kung anong hinahanap mo, iyan ang makikita mo. Kung ano ang nakita mo, yan ang magdidictate ng iniisip at nararamdaman mo, at kung ano ang nararamdaman mo, mga kaibigan, at ang iniisip mo, yan ang magdidictate ng attitude mo. And sad to say, kahit Kristiyano may ganun. Kakalungkot, negatibo. Negatibo sa lahat ng bagay. How to train our eyes to see what is good? Una, number 1, acknowledge God's presence in every experience. Yan ang number 1. I-acknowledge natin ang presensya ng Diyos sa lahat ng pagdadaanan natin sa buhay. Tandaan po ninyo, lahat ng mga experiences natin hindi maayos lagi. May mga maayos, marami. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon lagi maayos. Maraming pagkakataon hindi maayos ang ating pagdadaanan at ang ating mararanasan. Ngayon, para maging positibo ka, i-acknowledge mo na kahit meron kang mga experiences na hindi mabuti, pero ang Diyos kasama mo. Ang Diyos is doing something for you. Naalala po niyo yung sinabi natin sa ating pag-aaral ng mga nakalipas, always remember that nothing happens to you. Everything happens for you. Walang bagay na nangyayari lang sa'yo. Lahat ng bagay ay pahihintulutan ng Diyos na mangyari sa ikabubuti mo. Ang principle po na yan ay nakasalalay o nakasandig doon sa Romans chapter 8 verse number 28. Ang sabi ng banal na kasulatan, for all things, and we know that all things will work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Always acknowledge God's presence in every experience. Let us train our eyes to see the evidence of God's presence. Alam niyo ang problema sa maraming tao, and sad to say, may mga Kristiyanong nahulog sa patibong ng kaaway. Ang lagi nating hinahanap sa bawat sitwasyon is the absence of God. Huwag mong hanapin yung absence ng Diyos. Kung ang Diyos ay totoo nandito, bakit may namamatay ng ganito? Nakakarinig ba kayo ng ganon? Nakakapanood ako sa Facebook yung mga tao na nakikipagdebate. Merong isang Kristiyano na apologies na open forum, di ba, kung sino-sino. Kung totoo ang Diyos, bakit may... Ang hinahanap lagi is the absence of God. Kapag ang
bawat sitwasyon na pagdadaanan nating pangit, ang lagi nating hahanapin is the absence of God, asahan po natin magiging negatibo po tayo. Magiging magiging effect. Kapag hahanapin natin ang absence ng Panginoon sa mga pangyayari at nararanasan natin sa paligid natin, we will conclude that the Lord has abandoned us. Iniwanan tayo ng Diyos. We've been forsaken by the Lord. Pag ang hahanapin mo is the absence of God. But on the other hand, kapag ang hinanap natin ay presensya ng Diyos sa lahat ng ating pagdadaanan, then we will see that He is always with us. Even in the darkest moments ng ating mga buhay. Hindi nawawala ang ating Panginoon. Minsan, ang maling pagkakaunawa ng maraming Kristiyano, ang spirituality ay nakabase sa paghanap sa kung ano ang mali. Ay, kaya ako naman nakita yung mali niya kasi spiritual ako eh. Alam niyo may mga ganun ano? Parang merong binigyan sila ng gift of yung yung paghahanap ng mali. Wala akong nakitang ganun sa Bible eh. No? Meron bang gift ng paghahanap ng mali? Walang ganun sa Bible ano. Pero merong mga tao ang feeling nila they are spiritual kasi meron silang discernment at nakikita nila lagi kung ano yung mali. Okay naman makakita ng mali. Discernment nga yun eh. Pero kapag ang lagi mo na lang nakikita at mali, puro mali ng mali ng mali, at wala kang ginagawa sa mali, at naapektuhan kang maging mali na rin ang pakiramdam mo, at mali na rin ang iniisip mo, mga kaibigan, hindi gift of the Holy Spirit yun. Gift of the evil spirit yun. Walang gift ang Holy Spirit ng ganun. Ang fruit of the Spirit is love, joy, peace, understanding. Hindi negatibo. Mga taong nabuhay ng negatibo, mamamatay ng negatibo, hindi po yan ang kalooban ng ating pong Panginoon. Hindi po dapat maging ganon. Okay? Kaya kung may ganon tayong attitude, ay, wag naman po kayong magalit na, Pastor, pinatatamaan mo ba ako? Hindi ko naman po alam kung kayo yon. Pero kung ang Panginoon po nangungusap at nagsasabi sa atin na parang ako yata yung pinatatamaan, wag po sabihin ninyo ni Pastor kundi ng Holy Spirit at ng salita ng Diyos. Tanggapin lang natin at hayaan nating baguhin tayo ng ating pong Panginoon. Yung makakita ng mali, dapat lang. Amen? Pero yung manatili tayo na mali lang ang ating nakikita, at hahayaan natin na yung mali maging mali din ang epekto sa atin, that is wrong. Ang dahilan kung bakit tayo nakakakita ng mali ay hindi lang para mapuna ang mali, kung hindi gumawa ng paraan para yung mali maitama. Parang sa atin lang din, sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Alam nyo kapag dito sa loob ng simbahan natin nahanap tayo ng mali, ay marami ano? Halimbawa, pihirang simbahan tong, ganda nga ng building, may kalat naman. Huwag mo nang tignan yung kalat para maging negatibo ka, di ba? Kundi alam niyo kung ano pong magandang attitude. Ganda ng simbahan, kakita ko ng kalat, ano gagawin mo? Pulutin mo na lang para makadagdag ka sa kalinisan. Huwag mo na, pambihira yan, bakit may kalat dito? Ang ganda-ganda ng simbahan. Parang ganun din sa ating kapwa. Makikita tayong pagkakamali sa isa't isa. Pag hinighlight mo yon, hindi mo na ma-appreciate yung kapwa mo. Alam niyo ang maganda, kapag nakakakita tayo ng mali sa ating kapwa, hilingin natin sa Diyos, Panginoon, tulungan mo nga po kung matulungan ko yung kapatid ko kung may pagkakamali man maituwid sa paraan, di ba, na maiintindihan niya at ma-appreciate niya kung bakit ko ito ginagawa. Iba kapag pagkakataon natatapos tayo sa mali eh. Pag may nakita kang mali, huwag kang matapos sa mali. Gumawa ka ng paraan para matulungan at maitama. Yun ang tama. Di ba? Think on these things. Recognize natin at i-acknowledge natin na ang Diyos ay present sa lahat ng mga mararanasan natin sa buhay. Anumang sitwasyon ng buhay. Trabaho man yan, paghahanap buhay man yan, pakikipagkapwa-tao man natin yan,
Pagiging kapwa mananampalataya man natin yan. Tandaan natin, ano man ang mararanasan natin, lagi nating i-acknowledge na ang Diyos laging present doon. Bago mo pa makita, nakita na ng Diyos. May dahilan ng Diyos bakit mo nakita. At yan ay hindi para maging negatibo ka, hindi para lumabas ang pangit sa atin, kundi para mag-manifest ang fruit of the Spirit sa atin. Para may makitang liwanag sa gitna ng kadiliman. Psalm chapter 109 verse number 17. Tignan niyo ang sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ng Psalm chapter 109, as he loved cursing, so let it come unto him. Parang sinasabi, ang taong mahilig tumingin sa negatibo, asahan mo, ang dadating sa kanya, puro negatibo din. Ano? Totoo naman, ano? As he delighteth not in blessing, so let it be far from him. Pag ang tao lagi hinahanap yung wala, samantalang meron dito, pero hindi mo nakikita, asahan mo kung ano yung wala, yun ang mangyayari sa'yo at hindi mo mararanasan yung pagpapala ng Panginoon. Yun ang gustong sabihin ng talata. Train our eyes. Sa lahat ng ating pagdadaanan, ang presensya ng Diyos ay laging nandoon. Number 2, pangalawa, hindi namang acknowledge God's presence in every experience. But secondly, alter your perspective. Baguhin natin yung pananaw natin sa buhay. Ito po ang prinsipyo na itinuturo sa atin. The way which you define your circumstance will determine how you will respond to that event. Kung papaano daw yung pagtingin natin sa pinagdadaanan natin, yun ang tutukoy kung paano kang magre-respond, paano mong haharapin yung pinagdadaanan mo sa buhay. Halimbawa, ngayon po, saktong-sakto, tag-ulan na ba o ano po ba yan? Hindi pa, no? Nagtataka nga ako, lalakas ng ulan. Di pa naman tag-ulan eh. Pero ngayon nag-uulan, ano? Alam po niyo, iba-ibang perspective yan. Sa mga taga-Kalumpit, sa aming mga taga-Malolos, pag lumakas ang ulan, naku po, isa lang ibig sabihin, nung unang lumakas ang ulan, 2 weeks ago ba yun? Last week lang, ito lang. Grabe po, akala namin papasok sa bahay namin eh. Kasi biglang buhos na ulan, sobrang lakas. Alam po ba yung nagkaroon ng shower sa loob ng bahay namin? Totoo po, nag-shower sa loob ng bahay namin. Tapos yung tubig doon sa may harapan ng bahay namin, umaangat. Akala namin papasok na sa loob ng bahay namin. Walang tigil ang ulan, yung pong dire-diretso. Yung sobrang lakas, pagpunta mo sa may bandang Valenzuela, kinabukasan, walang ulan. Yung bang parang talagang pinaulan lang doon sa lugar mo. Kapag nag-uulan na, lalo-lalo na dito sa Kalumpit, mga taga-Kalumpit, hindi mo ba? Pag nag-uulan na, iba na ang pakiramdam natin yan. Ako, ito na naman, tag-ulan na naman. Diba? Ayaw natin. No, ito naman, Panginoon naman, uulan na naman. Depende sa perspective. Alam po ba ninyo na may mga tao na kapag umuulan, iba sa atin nalulungkot. Ito na naman. Pero alam po ba nyo na may mga tao na kapag umuulan, natutuwa? Alam niyo kung bakit? Ay lalong-lalo na po yung mga magsasaka na napakainit nitong nakalipas na panahon, na napakaraming mga pananim nilang nasira at nangamatay, at kailangan nila ng ulan. Isang pangyayari but 2 different perspectives. Hindi ibig sabihin eto naging pananaw natin magbabago. Hindi, dapat yung perspective natin na magbago dahilan sa pangyayari. At kailangan tignan natin sa tamang paraan. At makita natin, mga kaibigan, na sa lahat ng kanyang pahintulutan, hindi man maging komportable para sa atin, pero dahil niloob ng Diyos, meron siyang magandang dahilan. Amen? Sabi ko nga, bagaman minsan biro lang yun, pero totoo naman, kapag babaha, paalala ko na po, ha? Huwag sanang bumaha, pero kung babaha man, huwag kayo may stress. Huwag kayo may stress. Huwag kayo may stress in the sense na palulungkutin niyo buhay niyo. Na mawawala yung dating, Lord, bigyan mo po ako ng bahay.
Bandang huli, Panginoon, bakit ba nandito kami? Parang ayaw na natin ang bahay natin na binigay ng Panginoon sa atin. Baguhin natin ang perspective natin para hindi tayo ma-stress. Alam po ninyo kung anong maganda? Panginoon, kung ito nga po ay babaha at papasok sa loob ng bahay, lagi ko namang sinasabi, ulitin ko na lang, tignan na lang ninyo na parang kayo ay, ano ba tawag doon? General cleaning. Nag-general cleaning kasi marami kayong mga sulok-sulok ng mga bahay natin na hindi natin naabot at nalilinis na lang natin kapag may dumadating na ganyang mga baha. Anong ibig sabihin? Bira naman si pastor, ang tindi na nga ng sitwasyon, magbibiro pa. Actually, hindi man biro yun, may katotohanan doon. Buryuhin mo sarili mo sa kaiisip, ito na naman. Ay, anong mangyayari? Makakagaan ba sa pakiramdam? Tignan mo na lang sa tamang paraan. Kasi una, di ba? Ang mahirap lang, 365 days. Pambihira yung bahay mo talaga na underwater. Lumipat ka na. Ako na magsasabi sa iyo. Huwag ka na maging positibo. Kung gano'n na nagiging karanasan mo, maghanap ka na ng ibang bahay. Pero kung yung pagkakaroon ng gano'n, mga kapatid, iilang araw o iilang panahon. Pero mas maraming panahon naman ang hindi. Di ba? Huwag mong palungkutin ang sarili mo. Don't be negative. Don't be negative. Kasi hindi mo tutulungan ang sarili mong maging magaan ang pagtingin sa problema at sa sitwasyon. Think on these things, ang sabi ng Panginoon. If there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Tatrabaho ka, bigla ka nawalan ng trabaho. Huwag maging dahilan ng depression. Maging dahilan para sabihin ng Panginoon sa'yo, anak, di ba nagpe-pray ka ng mas mabuti para sa'yo? Kung may tatanggalin ng Panginoon, merong ipapalit ang Diyos. Amen? Meron po ba sa inyong nakaranas na ng gano'n? Nung sinabihan kayo, wala ka ng trabaho, depressed ka, ayaw mo nang kumain, pero nag-antay ka, pagkatapos ng ilang panahon, dumating mas magandang trabaho, mas magandang offer, mas mataas na sweldo. Sino po sa inyo nakaranas ng ganun? Amen? Wala ba? Alam ko meron. Amen? Amen? Hindi pa tapos ang Diyos . Hindi niya pahihintulutan ng anumang bagay para maging pangit ang buhay mo. Pahihintulutan niyang dumaan ka para meron siyang gagawin, meron siyang babaguhin para sa ikabubuti ng buhay mo. Ang kailangan lang, i-alter mo ang perspective mo sa mga nangyayari sa buhay mo. Amen? Hindi nakabase kung anong nakikita mo, kundi nakabase sa gagawain ng Diyos sa sitwasyong kinakaharap at pinagdadaanan ko. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, James chapter 1 verse number 2. Anong sabi ng Bible? Tingnan niyo ang sabi, ang ganda. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. Maging count it all joy. Ano ibig sabihin? Yung, Lord, pasahin mo nga buhay ko, dagdagan mo nga po ako ng pagsubok. Hindi. Hindi sinasabi ng Panginoon na mag-pray ka, puro pagsubok na lang ang buhay. Hindi. Pag sinasabi lang, yung pagsubok kasi hindi mo maiiwasan. Ang pagsubok, ang intensyon ng dyablo, palungkutin tayo. Ang intensyon ng dyablo, i-discourage tayo. Ang intensyon ng dyablo, mga kaibigan, tanggalan tayo ng pag-asa at ilayo tayo sa Panginoon at magduda tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Pero sinasabi, count it all joy. Count it all joy. Sabi, huwag kang malungkot, huwag kang ma-discourage, huwag dumating ang pagkakataon na dahilan sa humarap ka sa problema, magdududa ka na ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Wag! Kasi merong i-accomplish ang Diyos na mas mabuti, mas maganda. At walang pagsubok at walang problema na habang buhay, lilipas din po yan. Just for a while. Kaya ang sabi ng Bible, ano ang sabi ng talata in James 1:2-4, tignan nyo ang sabi. Tuloy po ninyo yung talata. Ang sabi in verse number 3, knowing this, etong alam natin etong pagkakaiba nating mga mananampalataya. Sa mga unbelievers, hindi nila alam ito Pero sa ating mga mananampalataya, alam natin ang katotohanan ito. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.
Diyan nalilining yung pananampalataya natin. Diyan lalong tumatatag ang pananampalataya natin. And when we have faith, we will please the Lord. We will please the Lord. Kapag na-please natin ang Panginoon dahil nakita niyo yung pananampalataya natin, huwag kayong mag-alala, mga kaibigan, ang kasunod nun, answered prayers. Yung magandang plano ng Diyos, papangyayarihin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Verse number 4, ang sabi dyan, mga kapatid, ang sabi in verse number 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Verse number 4, but let patience have her. Hayaan niyo muna yung pagtitiis. Tinuturuan ba tayo ng Panginoong magtiis? Hayaan mo lang. Titiis ka ba ngayon? Hayaan mo lang. Let patience have her perfect work. May gagawain siya sa'yo. Ano sabi? Ang gagawin ng Diyos that she may be perfect, mature, Christian. Yung faith mo magmamature and entire, buo. One thing natin na kahit na dumating ng problema sa buhay mo, you will not want anything. Kasi panatag tayo, kasi anong ibig sabihin nun mga kaibigan? Kontento tayo kasi alam natin na ang Panginoon hindi tayo pababayaan. You will lack nothing. You will lack nothing. Pangatlo po, at panghuli, number 3 and the last. Diyan na ba yung referee? Number 1, acknowledge God's presence in every experience. Number 2, alter your perspective. Train your eyes to see what is good. And number 3, pangatlo po at panghuli, adopt a pleasant spirit. Adopt a pleasant, a grateful spirit. Ang talata po is in 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. Ang sabi ng Bible, in everything give thanks. Adopt a grateful spirit. In everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang tinuturo po sa atin ng talata ito, let us cultivate a grateful spirit regardless of the circumstances. Tinuturuan tayo ng Panginoon magkaroon ng isang pusong mapagpasalamat, anuman ang sitwasyon sa buhay. Hindi lang sa panahong maganda ang nangyayari, kundi maging sa panahon na hindi masyadong maganda ang pinagdadaanan natin. Alam niyo kung bakit? Katulad ng nabanggit natin kanina, kasi alam natin that all things will work together for good. Meron pong magandang sinabi at sinulat po si Haring David patungkol po dito. Psalm chapter 16 verse number 6. Ang sabi po ng talata ay ganito. Ang sabi ni Haring David, the lines are fallen unto me in pleasant places. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yea, I have a goodly heritage. Alam po ba ninyo ang background ng sinulat ni David? Ito pong Psalm chapter 16. Ito po mga kaibigan ay isang psalm ng pagpapasalamat. Ang Psalm chapter 16 ay isang salmo, isang awit ng pagpapahayag ng pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Okay? Sa kabila ng siya po ay tumatakbo palayo kay King Saul sapagkat si King Saul ay hinahabol siya at pinag-iisipang siya ay patayin. Ewan ko po kung tayo po ay nasa ganung kalalagayan na tayo hinahabol ng isang taong papatayin tayo, ewan ko kung makapagpapasalamat ka pa sa Diyos. Palagay ko, ang magiging panalangin natin, Panginoon, ba't naman ganon? Akala ko ba Panginoon? Pero alam po niyo ba si David, ano? Kasi na-develop niya yung grateful spirit eh.
Sa kabila ng merong ganong sitwasyon, alam po ninyo mga kaibigan, ang sabi niya, hindi magaganda ang nangyayari sa kanya, pero ang sabi niya, the lines are fallen unto me in pleasant places. Yung lines po dito, na tinutukoy ni David, refers to his limitations. Limitado siya. Bakit po? Kasi ang tumutugi sa kanya, hari, wala naman siya magagawa against the king. Ito'y tumutukoy sa mga sitwasyon na kanyang kinalalagyan na wala sa kanyang control. Yun yung ibig sabihin ng lines. The lines are fallen unto me. Napasok ako sa isang sitwasyong wala akong magagawa. Nakaranas ako ng mga sitwasyon at mga pangyayari na wala naman talaga akong kakayanang ayusin sa aking sarili. Pero alam, sabi niya, but it fell in pleasant places. Kahit hindi maganda sa simula at nakikita at nararamdaman niya sa kasalukuyan, pero kinilala niya na merong isang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay, and therefore I will be grateful to God. Pwede palang ganun, ano? Na kahit hindi magandang nangyayari, we can still be grateful to God. Alam niyo kung ba't ko nasabing pwede pala? Kasi may gumawa eh. May nakagawa eh. Si Job ay ganun din. Si Joseph ay ganun din. Ang daming naranasan ni Joseph sa kanyang buhay. Pero sa lahat ng bagay na yun, mga kaibigan, he remained faithful unto the Lord. Hindi siya naghanap ng sisisiin. Kaya nga yung mga kapatid niya, nung patay na yung kanyang tatay, nung lumapit sa kanya at sinabi, dahil natatakot, dahil patay na yung tatay nila, ang iniisip ng mga kapatid niya, baka balikan sila ni Joseph sa kanilang ginawang hindi mabuti. Pero ang sabi ni Joseph, para sa inyo, you meant it para sa aking harm. But God meant it for good. Nakita po ninyo yung kamay ng Diyos? Nakita niyo yung pag-aayos ng pananaw sa buhay? Pwede pala, no? At nakita naman natin ang epekto kapag ang tao natutong maging grateful at natutong magtiwala na sa lahat ng bagay na kanyang pagdadaanan sa buhay, ang Panginoon ay laging may gagawaing mabuti. Alam po ninyo, we can cultivate the same attitude. Ang kailangan lang natin is i-cultivate natin, be grateful. Kamusta ang attitude natin ngayon? Malalaman mo ang attitude ng isang tao. Alamin mo kung anong lumalabas sa bibig natin, yung ating takbo ng isip. Kapag ang lagi nating sinasabi, kulang. Bakit ganito? Alam natin kung ano yung attitude natin, negative. Cultivate it. Basagin mo yun. At palitan na, lagyan natin ng fertilizer. Ang fertilizer salita, magbasa ka lalo ng salita ng Diyos. Kasi ito magpapalambot ng puso natin at maglalagay, mag-uusbong ng magandang bunga at seed ng pagpapasalamat at appreciation na kahit may problema, pero ang Diyos kahit kailan ay hindi nagkukulang. Ang buhay daw parang isang garden. Life is like a garden. You will only grow what you cultivate. Totoo naman, ano? Kung ano yung kinukultivate mo, yun yung lalago. Pag kinultivate mo yung bulaklak, may bubungang bulaklak. Pero kapag ang kinultivate natin, damo, pag sinabing kinultivate ng damo, yung di ka nagtanggal ng damo, kinukultivate mo yun. Yun ang gusto ng damo, yung walang gumagalaw sa kanya. Saan nyo, ilang panahon lang yan, ang tataas na niyan. Cultivate gratitude. Gratefulness will come when you cultivate it in the soil of your life. Are you grateful? Are you grateful? Mapagpasalamat ka ba? O ang lagi nating hinahanap at nakikita ay walang iba kung hindi yung mga pangit at hindi maganda. Ang challenge natin ngayong pong gabing ito, take time to appreciate. Take time to appreciate. When was the last time na na-appreciate mo ang magagandang bagay sa buhay mo? When was the last time na nagpasalamat ka sa blessing ng Panginoon sa buhay mo? Instead of complaining na wala tayo ng ganito, ng bagong ganito,
ng bagong sapatos. Diba? Minsan ganun, pag nakakita tayo ng mga bago. Magpasalamat ka na lang kahit wala kang bagong halimbawa lang, bagong sapatos, at least meron kang paa. Marami, may pambili ng sapatos, wala naman pa eh. Kita po ninyo, be grateful. Marami kang ipagpapasalamat. Think on those things. Think on those things. Instead of complaining, mga anak, o mga magulang, suportahan niyo ako dito. Imbis na mag-complain sa mga pagkaing nakahain sa harapan ng ating hapagkainan. Ba't hindi nating i-cultivate palagi yung magpasalamat ka sapagkat una, may gana kang kumain. At pangalawa, meron kang makakain samantalang yung iba wala. Be grateful. Cultivate gratitude. I-cultivate natin, take time to appreciate those things na meron ka ngayon. Huwag yung mga bagay, huwag puro complain ng complain. Huwag puro wala. Take time to appreciate. Learn to enjoy the ride of your life. Pasalamat tayo. Enjoy mo lang ang buhay mo. Kasi ang Diyos kahit kailan, hindi Kanya pababayaan. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Kailangan nating matutunan ang pagkakaroon ng grateful spirit. Are you grateful for all the blessings that the Lord has bestowed upon you? Papasalamat ka ba? Naalala ko tuloy, lagi natin itong kinakanta kapag ang napag-uusapan natin is patungkol sa pagpapasalamat. Yung kanta na, ano nga ba yun? Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Pwede bang kantahin natin yan ngayon? At tama-tama, let us help ourselves na makita natin yung mabuti. At katulad ng sinabi ng ating lesson, i-acknowledge natin, i-adapt natin, at iayos natin ang ating mga puso. At maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin. Makikita mo lahat ng mabuting bagay. Kung meron man po sa atin ngayon, ang nararamdaman natin ay kabigatan, kalungkutan, at parang ang feeling natin, parang ang Diyos hindi naging tama, hindi naging patas, parang ang Diyos nagpabaya. Awitin mo lang ng maluwag sa kalooban mo at galing sa puso mo at damahin mo ang mensahe ng salita ng ating aawitin. Hayaan mo mangusap sa'yo. Huwag ka lang magsalita, huwag mo lang awitin. Hayaan mo mangusap sa'yo, i-internalize mo at matututo ka magpasalamat sa Diyos. Tayo po tayong lahat. In closing, awitin po natin. Dahan-dahan, pero naiintindihan at nararamdaman. Amen? Awitin natin. Sing. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God... Masaya na ho ba kayo? Masaya na ba kayo? Sasaya pa tayo kapag inawit natin ng buong puso second stanza. Okay, awitin natin second stanza. Tamahin natin ang mensahe ng awit. Ready, sing! Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every count. Amen. Count your blessings. Amen. Praise the Lord. Come on. I count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done.
anumang kaisipang negatibo sa isipan natin. Amen? Ito, walang inggitan. Amen? Don't compare. Kasi ang Diyos hindi nagkukulang ng pagpapala sa buhay natin. Sabihin mo sa sarili mo, pinagpala ako ng Diyos. Kung may pagpapala man yung iba na mas higit yung akin paparating pa lang, therefore hindi ako kailangan mainggit sa iba, kundi makisaya ko sa aking kapwa mananampalataya. Panghuli pong stanza, sing, when you look at others with their hands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings. Amen. Praise the Lord. Amen. Your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, sing them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Pinagpala ba tayo ng Panginoon? Amen. May dahilan ba para maging malungkot? May dahilan ba para magduda sa Diyos? May dahilan ba para maging negatibo? Nasa atin ang lahat ng dahilan para maging masaya at maging mapagpasalamat at maging mapagpuri sa ating Panginoon dahil ang Diyos kahit kailan hindi nagkulang sa buhay ng bawat sa atin. Manalangin po tayo ng sama-sama. Lord, salamat po sa blessing. Lahat po kami, Lord, panalangin at awitin po namin ito. Lord, salamat po dahil ang kaaway ay gagawa ng lahat ng paraan para takpan, para padalimin ang aming mga nakikita, para lagyan, Panginoon, ng kabigatan ng aming pakiramdam. Pero salamat po sa iyong mga salita. Dahil, Panginoon, walang dahilan para kami ay maging malungkot. Walang dahilan para magkaroon ng puwang ang takot sa aming mga puso. Walang dahilan, Panginoon, para kami po'y mawala ng kapayapaan sa aming mga buhay sapagkat lahat ng mabubuting bagay, Panginoon, nang higit pa sa anumang problema na aming pinagdaanan at pinagdadaanan sa kasalukuyan, Panginoon, ay ipinahayag mo na sa amin. Salamat po sa blessing. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron kaming isang Diyos na walang imposible. Sa mga sitwasyon at kalalagayan, Lord, na wala kaming magagawa. Lord, salamat po dahil Ikaw lagi may magagawa. Matutunan lang naming lumapit, matutunan lang naming magtiwala, matutunan lang naming panghawakan ng iyong mga pangako at hayaang maganap sa buhay namin ang iyong magandang kalooban at magandang plano. Panginoon, Ikaw rin po mag-aayos ng lahat ng bagay sa aming mga pakiramdam at sa aming mga isip. Lord, salamat po sa blessing, salamat po sa kalusugan, salamat po, Panginoon, sa pamilya, salamat po sa iyong mga salita. Higit sa lahat, salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan, na anuman ang mangyari sa amin dito sa lupang ito. Panginoon, ang aming kaluluwa ay tutungo doon sa lugar na inihanda mo para sa amin. Lord, salamat po, Panginoon, that all things will work together for our good because we love you, Lord, and we are walking according to your purpose. Help us to walk according to your purpose. Help us to love you, Panginoon, anuman ang dadating at pagdadaanan namin sa aming mga buhay. Nawa ang mensahe pong ito ay magturo sa amin, Panginoon, kung paano naming tuturuan ang aming mga mata, ang aming mga puso, na hanapin kung ano yung mabuti, kung ano yung kalooban mo, kung ano yung mga pagpapala na nais mong makita ng bawat isa po sa amin. Itinataas ka namin at niluluwalhati, Lord, sa lahat ng bagay na ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. At amen. Purihin po ang Panginoon.